kapatid na Daniel, ganito ang sabi ni Pablo kay Pedro. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hentil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hentil. Palibhasa'y natatakot sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit na aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mabuhay na gaya ng mga Hudyo? Ayun, pinagsabihan niya si Pedro sa harapan ng lahat ng mga apostol Kasi siya ang may karapatan, siya ang inilagay ni Kristo na para magpatuloy ng kanyang trabaho bilang tagapangasiwa ng iglesia, hindi si Pedro, kapatid. Kaya kung si Pedro, biro mo, Papa, pinagsasabihan ni Pablo, hindi naging Papa sa Roma si Pedro dahil hindi siya destino sa Roma. Si Pedro ay apostol sa mga Israelita at hindi para sa hintil. Wala sa kanyang autoridad ang mga hintil. Miski si Pedro mismo kumikilala sa authority ni Pablo. Basahin natin ang sulat ni Pedro kay Kalagang Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kinikilala ni Pedro yung karunungan na kay Pablo Sabi niya sa mga kapatid, sabi ni Pedro, alalahanin ninyo ang pagpapahinuhod ng Panginoon ay pagliligtas, gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Pinagsabihan na siya ni Pablo, mahal niya pa rin si Pablo kasi yun ang tagapangasiwa niya Mas mataas si Pablo kaysa sa kanya Ang katunayan, sabi niya, ariin niyo yung kanyang mga sulat, may mga karunungan doon, mahirap unawain. Ito mo? Kaya kapatid, hindi totoo na si Pedro ang nangasiwa sa iglesia o unang papa. Hindi. Ang nangasiwa, kapatid sa langit ni Kristo ay si Apostol Pablo. Siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia sa kanyang kabuuan. Yun ang sinabi niya kay Ananias. Basahin natin ang 9:15 ng Gawa. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, umaroon ka, sapagkat siya'y sisidlanghirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Si Pablo ang wika ay sisidlanghirang sa akin, a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Nasakop niya pati ang Israel ng pangangasiwa ni Apostol Pablo. Kaya nga siya, makikita mo, siya may pinakamaraming sulat sa Bagong Tipan. Pati sa mga Ebreo, sumulat siya. Pati sa mga Romano, sa mga taga-Corinto, taga-Thessalonica, ang may pinakamaraming sulat na nagtuturo si Apostol Pablo. Kasi siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia pagkapalit niya sa langit. Yun po ay ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, nabasa nyo, bakit si Pablo humahaton? Bawal naman ni Kristo humaton. Hindi po bawal ni Kristo humaton, kapatid. Wala pong contradiction sa Biblia. Sino ba yung binawalan ni Kristo humaton? Basahin natin ang Mateo 7:1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat
Sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata. O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo? At narito ang tagilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tagilan sa iyong sariling mata. At kung magagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Walang pinagbabawalang pumatol yung mga mapagpaimbabaw. Nahahatol-hatol, siya man may masamang ginagawa. Ang kapatid mo may puwing lang. Ikaw naman ang nasa iyo, tahilan. Pwede mo bang alisan ng puwing yun yung mata mo na may tahilan? Lalo mo ipapahamak dahil di mo makikita masyado Ang utos ni Kristo, alisin mo muna yung tahilan sa mata mo. Mas malaking para yan bago mo alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Ibig sabihin, ikaw muna ang maglinis bago yung kapatid mo linisin mo ang utan mo. Alisin mo yung puwing. Masama bang alisin ang puwing? Hindi po masama. Masama bang humatol? Hindi. Ang kailangan lang, bago ka humatol, ay ikaw muna, ituwid mo muna yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi naman totally bawal humatol. Basahin natin ang Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayun, huwag kayong hahatol ng ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang mga taga-Korinto, may gumagawa ng masama, yung asawa ng tatay niya, pinapakiapiran niya. Sabi ni Pablo sa mga Korinto, bakit hindi nyo hinahatulan niya? Kaya kung ayaw yung hatulan niyan, ako hinahatulan ko na yan. Ibinibigay ko yan kay Satanas, sabi ni San Pablo. Bakit? Kasi tungkulin nga ng Kristiyano, humatol ng matuwid na paghatol. Basahin natin ang 5:1 ng unang Korinto hanggang 5. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo magkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Gusto ni Pablo, alisin nila yun Hindi kayo nalulumbay. Pinapayagan nyo yan. Hindi nyo ba aalisin yan ang gumagawa ng gawang iyan? Sabi ni Pablo. O punta tayo sa 11. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manggalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yun, sa loob ng iglesia, dapat atulan mo yung gumagawa ng masama. Alisin nyo yun sa inyo. Kalabas, ang Diyos ang hahatol doon. Yun ang tama, kapatid. Yung tagalabas ng iglesia, kung nasa loob ka, huwag mong hahatulan yon. Pero yung nasa loob na gumagawa ng mali, hatulan mo yun, alisin nyo yan. Alisin niya mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, mga mapagtungayaw, mga mangluluping. Huwag kayong makikisalo dyan. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao, hatulan nyo yan. Pero sa labas, huwag kayong hahatol. Kung nasa tunay kang iglesia, pag may gumagawa ng mali, humatol kayo ng matuwid na paghatol, sabi ni Kristo. Ano ang hatol? 3:10 ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Pinahatulan Pagka mali ang gawain, pagkatapos mong sawayin ng una, tapos ikalawa, inulit na naman ang ikatlo, itakwil mo. Ibig sabihin, itiwala. Yun ang paghatol sa loob ng iglesia. Pero yung nasa labas, wala tayong karapatang hatulan yun. Bahala ang Diyos ko.
Kung gusto niyang iligtas yung Katoliko, yung Protestante, nasa labas ng iglesia, baka nakikita ng Diyos, may matuwid naman tao ron. Baka nakikita ng Diyos, meron namang mabuting Budista, no? Eh, naloloko lang, wala lang alam. O baka meron tao, hindi niya alam ang aral, kaya siya nagkakamali. Ang Diyos na ang bahalang humatol doon. Pero sa iglesia, ang utos ni Kristo, umatol kayo ng matuwid na paghatol. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao. Pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, itakwin mo. Yan po ang aral sa Biblia. Kaya